laban sa karahasan. Ako po si Markian Banasihan at ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao sa ating lipunan ngayon. Sa kabila ng mga batas at programang umiiral, patuloy pa rin natin itong nasasaksihan sa mga paaralan, maging sa trabaho at maging sa komunidad. Kasama ko ngayong araw ang aking co-host na si Atrin Banasihan upang maghatid ng balita at isang panauhin na magbabahagi ng kanyang sariling karanasan at pananaw. Salamat, Matthew. Totoo nga na hindi na bago sa ating lahat ang isyu ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao mula sa pang-aabuso, diskriminasyon, bullying, hanggang sa kawalan ng katarungan. Nararanasan pa rin ito ng maraming Pilipino. Kasama natin ngayon si Mark Miranda na magbabahagi ng kanyang karanasan at opinyon tungkol sa usapang ito. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po at salamat sa pag-imbita. Bilang panimula, Mark, ano sa tingin mo ang mga anyo ng mga karahasan o paglabag sa karapatang pantao na nakikita na ngayon sa ating lipunan? Para sa akin, malala pa rin ang bullying at diskriminasyon sa paaralan, trabaho at pati sa social media. Minsan, hindi pisikal pero emosyonal at mental na epekto. At nakaka-epekto talaga sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Halimbawa, may mga kabataan o empleyado na napipilitang tiisin ang pangungutya, pang-insulto o pambubuli. Kaya naapektuhan ang kanilang self-confidence at mental health. Bukod doon, may mga karahasan rin na mas maaalala gaya ng abuso sa kapangyarihan, domestic violence at iba pang anyo ng pang-aabuso. Madalas, hindi nakikita o naiulat ang mga ito. Kaya patuloy itong nangyayari. Maaari mo bang ibahagi ang personal mong karanasan tungkol sa bullying o diskriminasyon? Sa aking karanasan, ngayon sa college, nararanasan ko pa rin ang bullying lalo na sa umpisa. Madalas akong inaasar at tinutokso ng iba. At minsan, pati sa online ay sinisiraan. Mahirap iyon para sa akin kasi parang araw-araw may iniintindi akong problema at pressure sa sarili. Pero sa halip na sumuko, naglakas loob akong magsalita at humingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Doon ko napansin na may mga tao rin pala na hindi ganon ang tingin sa'yo at handang umintindi. Dahil unti-unting bumabalik ang self-confidence ko at mas natututunan kong ipaglaban ang sarili ko. Narealize ko rin ang halaga ng pagrespeto sa karapatan ng bawat isa at kung paano mahalaga ang pagbibigay ng boses para ipagtanggol ang sarili. Natutunan ko rin na kahit maliit ang ating aksyon, pwede itong makatulong sa iba na nakakaranas ng katulad ng sa akin. Talagang mabigat ang karanasang iyon. Paano ito nakaapekto sa iyo bilang estudyante? Malaki ang naging epekto nito para sa akin. Bumaba ang self-confidence, nagka-anxiety, at nagkaroon ako ng takot makasalamuha sa ibang tao. Halos araw-araw, iniisip kong kung paano ako tatanggapin ng iba o kung may gagawa bang masama sa akin. Pero sa kabila ng lahat, natutunan ko rin na hindi ako nag-iisa. Ang suporta ng mga kaibigan ang nagturo sa akin na may mga taong handang tumulong at makinig. Kung titignan natin sa mas malawak na sitwasyon, bakit sa palagay mo patuloy pa rin ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao kahit may mga batas? Para sa akin, dalawang pangunahing dahilan. Una, kulang pa rin ang edukasyon at kamalayan ng tao tungkol sa kanilang mga karapatan. Marami ang hindi alam kung ano ang pwede nilang ipaglaban o ipagtanggol. Pangalawa, may ilan ding abusado ang kapangyarihan. Halimbawa, sa paaralan o sa trabaho. May mga taong ginagamit ang posisyon nila para takutin o apihin ang iba. Kaya kahit may batas, kung walang tamang implementasyon at awareness, patuloy pa rin ang paglabag. Ano sa tingin mo ang pwedeng gawin ng mga kabataan ngayon para makatulong sa paglaban sa karahasan at paglabag sa karapatang pantao? Maraming pwedeng gawin. Una, dapat alam ng kabataan ang kanilang karapatan. Kung hindi mo alam ang karapatan mo, mahirap ipaglaban ang tama. Pangalawa, maging handang magsalita kapag may nakikitang mali. Kahit simpleng pagtulong o pagsuporta sa biktima ng bullying ay malaking bagay. Pwede rin tayong tumulong magbahagi ng tamang impormasyon online. Tumulong sa mga kabataang nakakaranas ng pang-aabuso.
para kanino ka bumabangon. Laban lang. Malalampasan din natin to. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay may kakilala na nararanas ng karahasan, huwag mahiyang lumapit sa ating tanggapan at ipagbigay alam ito sa ating pamilya, kaibigan, at sa ating guro kung ito man ay nasa paaralan. O kaya mag-hotline sa aming page upang matulungan. Sama-sama nating lalabanan ang karahasan at ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Balik tayo sa usapan. Mark, ano ang mensahe o panawagan mo sa ating mga nakikinig tungkol sa pagrespeto sa karapatang pantao? Sana mas maging bukas ang lahat sa pagrespeto sa dignidad ng tao. Hindi sapat na hindi ka lumalabag. Dapat maging handa rin tayong makialam kung may nakikitang mali. Huwag matakot magsalita para sa tama. Ang bawat maliit na aksyon, kahit simpleng pagtulong o pagbahagi ng tamang impormasyon, pwede nang magsimula ng pagbabago. Maraming salamat, Mark at Catherine, sa napakalagang talakayan. Naway, magsilbing paalala ang ating pag-uusap na ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao ay hindi dapat binabaliwala. Tungkulin natin lahat na maging mapagmatyag, kumilos at igalang ang karapatan ng bawat isa. Hindi sapat na tayo ay nanonood lamang. Kailangan nating maging bahagi ng solusyon. Ako po si Matthew Banasihan at ito ang Salita at Karapatan, mga tinig laban sa karahasan. Hanggang sa susunod na talakayan. Maraming salamat.